namin gawin. Hanapin mo pumatay sa kanya. Ikaw ang nagtangka sa inang reyna ng mga diwata? Kung ano man nakita at nalalaman mo, inilihim mo kung anong ginawa ko kay Minea. Huwag mo muna intindihan ang ating ina. Sanggol dyan sa sinapupunan mo. Ano ang aking anak? Isang malusog at napakagandang anak na babae. Avisala, King Sagrenira, tagapagmana na iyong inang reyna. Tutuloy mo pa rin ang iyong mga binabalak. Ito ang dahilan kung bakit ninais kong magkaroon ng anak, Hagon. Natitiyak ko magwawatak-watak na sila at kapag nangyari yun, mas madali ko na makukuha ang kanilang mga kapangyarihan. Wala na si Minea ay handa mo ang iyong sarili, Adhara, pagkat muli kang magbabalik ngayon sa Encantadia. Isinulat ito ni Reyna Minea para kay Sangre Pirena. Mapanganib sa Hatoria. Ako na lamang ang magdadala nito sa kanya. May binilin ba siya sa akin? Wala, Pirena. Oras na para magbalik sa tahanan ng aking ina. Nakikiramay ako sa iyong kawalan, mahal ko. Ngunit hindi ka na dapat nagtungo pa rito sapagkat pinagbabawal nila ako makipagkita pa sa'yo. At kasisilang lamang ni Amihan sa kanyang anak. Ngunit sinong ama? Kay pagtagpo siya sa Encantado ngayon, sa kanyang panaginip. Meron kayong hindi inaasahan na panauhin. Narito ko upang muling makipagkasundo sa inyo. Alang-alang sa alaala ng ating namayapang ina. Isang malaking pagkakamali ang talikdan ko ang Lireo at umanib sa mga kaaway. Hindi ko dapat ginawa yun. Patawaran niyo ako. Walang kapatawaran sa isang taksil, Pirena. Ito rin ba ang iyong pasyalena? Mahal na Reyna. Isa rin ba akong taksil sa inyong paningin at hindi ang kapatid niyong nakasama niyong lumaki? Hindi ako. Kundi ang mahal na Reyna magbibigay ng pasya. Huwag kang padala sa mga salita ni Pirena, Amihan. Huwag kang magtiwalang muli sa isang taksil at walang pusong anak na nanakit sa ating ina. Kamatayan ang dapat sa isang ahas na gaya niya! Danaya! Batas ito na ipinatutupad sa lahat ng mga natataksil sa Lireo. Hindi siya dapat pumarisan, mahal na Reyna. Kaya dapat ay gawaran siya ng isang agarang kaparusahan! Tama si Sangre Danaya, mahal na reyna. Iyon ang ating batas. Kaya yun ang dapat masunod. Gitano. Huwag kayong kikilos na wala akong inutos! Mahal na Reyna! Danaya, totoo ang sinasabi mo. Nasa batas natin na magbigay parusa sa mga taksil. Pero kabilang din sa kautusan natin na magbigay tawad at pagtanggap muli sa mga taksil. Ngunit hindi karapat dapat si Pirena sa inyong patawad, mahal na Reyna. Kung di mo siya patatawarin. Ikaw ang magbigay parusang kamatayan sa ating kapatid. Magtagumpay kaya si Pirena na makabalik siya sa Lireo, Panginoon? Hindi siya maaaring mabigo. Sapagkat ngayon ay nakasalalay sa kanyang mga hakbangin ang kapalaran nating lahat. Kailangang mapapaniwala niya si Amihan na totoo ang kanyang pagbabalik loob. Kung ganun, umaasa ko na mabibilog niya ang ulo ng mga kapatid niya. Talagang naniniwala ka, Danaya, na walang kapatawaran ang ginawa ni Pirena. Ikaw ang kumitil sa buhay niya. Bakit ka natigilan, Danaya? Huwag kayong mag-alala. Tatanggapin ko kung anumang kaparusahan ang ibigay ninyo sa akin. Kaya nakikiusap ako. Batid kung hindi ito ang nais ng ating inang Reyna,
Kaya utang na loob, Danaya. Patawarin mo na si Perena. Ito na ng pasya ko, Danaya. Alang-alang sa ating na mayapang ina. Natanggap ko na muli si Perena dito sa Lireo. Igalang mo na ang aking pasya. Salamat mga Larena. Salamat mga kapatid ko. Sangre Danaya. Humahanga ako sa iyo at sa iyong tikas na loob. Ngunit ay sana gayahin mo ang iyong ina at mga kapatid. Nang gamitin mo ang iyong puso ng lalo... Binibigay lamang ang puso para sa mga karapat-dapat hindi kay Perena. Hindi sa isang taksil. Napakamasayahin mong bata, Lira. Ades, iwan mo muna sa akin ng bata. Masusunod na halasangre. Danaya. Alam kong galit ka sa nangyari. Ngunit, Wala na akong magagawa. Kung nais niyo magtiwala muli kay Perena. anong gagawin mo? Si Lira ang tagapagmana ni Amihan. Kaya nararapat lamang na pangalagaan ko siya laban kay Perena. Sakaling totoo nga masamang kutob ko sa kanya. Brilyante ng lupa. Ikaw na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at buhay. Hinihiling kong pangalagaan laban kay Perena, ang anak ni Amihan. Anumang sandata na nanggagaling sa iyong yaman, nagagamitin niya at ng iba pang magtatangka sa batang ito, ay hinihiling kong tanggalan mo ng talim at kapangyarihan. Nang sa ganun ay wala ng iba pang magamit na kasangkapan upang kitilin ang tagapagmana ng mga diwata. Gosim est Turunte. Naway mali ang kutob mo laban kay Perena. Ngunit kayong pamana. Nais ko rin pangalagaan si Lira. Aking brilyante. Hinihiling ko na bigyan mo ng katangiang maging dalisay at mapagkalinga gaya ng tubig si Lira. Ngunit, bigyan mo rin siya ng tapang gaya ng alon na nangangalit kapag siya'y sinaktan at kinakailangang lumaban. Gosim est Turunte. Salamat, Alena. Ngayon ay makakahinga na ako ng maluwag. Pagkat nakatitiyak na akong hindi na muling masasaktan pa ni Perena ang susunod na reyna ng Lireo. Muros, iparating mo sa lahat na muli nating tinatanggap si Perena dito sa Lireo. Nabibigyan natin siya ng pantay na karapatan, gaya ng lahat, at paggalang bilang isang sangre.
Ang susunod, mahal na Reyna. Rena, may kailangan ka pa? Nais ko lang muling magpasalamat sa inyong kabutihan, mahal na Reyna. Tama nga ang ating ina. Karapat-dapat ka nga mamuno sa ating banwa. Ngunit, isang bagay na lang, Rena. Ano yun, kamahalan? Sa harap ni Emre, nais kong mangako ka. Kung tunay talagang nagbalik ang loob mo sa Lireo. Nais kong isuko mo sa akin ang brilyante ng apoy. Amihan? Pero na kahit napatawad na kita, kailangan mo pa rin patunayan ang sarili mo sa amin. Ibalik mo ang tiwala namin sa'yo. Simulan mo sa pagsuko mo ng brilyante. Kapag naramdaman ko na karapat-dapat kang muli, ibabalik ko sa'yo to. Pero sa ngayon, isuko mo sa akin ang brilyante mo. Tila hindi mo naiibigan ang aking panukala. Pero nahanda ka na ba talaga magbago? Pansamantala kong ipinapaubaya ang brilyanteng ito. Bilang patunay sa aking malinis na hangarin. Nabisala, Eshma, Perena. Banak-nak ba? Mga kaibigan, samahan niyo ako. May patutunguhan tayo. Huwag kayong matakot. Oo, nararamdaman kong may ibang nilalang na nagmamatsyag sa atin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan saktan kayo ni Numan. Tayo na. Sandali lang. Hindi ba ikaw ay isa sa mga anak ni Minea? Ako nga. Si Sangre Danaya. Ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Sino ka? Nasaan ka? Nandito ako. Niloloko mo ba ako? Sino ka at nasaan ka? Hindi mo ba talaga ako nakikita? Mabuti kung ganun. Mapapaslang na kita. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sino ka bang talaga? Bakit nais mo akong paslangin? Lumabas ka sa iyong pinagtataguan. Ngayong
nakuha na ni Amihan ang aking brilyante, gaya na naisip kong gagawin niya, tiyak na mawawala na ang pagdududa niya sa akin. Kaya't kailangan na nating isagawa ang ating susunod na hakbang. Handa akong gawin ang kahit anumang nais mo, matulungan lang kita. Mainam. Salamat, Kurna. Ngayon, pakinggan mo ang lahat ng aking sasabihin. Pasneya ka! Hindi ka ba lalabas? Hindi ka ba talaga magpapakita? Bakit hindi ka na nagsasalita? Nasaan ka? Banaknak ba? Marami talagang walang magawa dito sa Encantadia. Mga Pasneya. Hindi kayo ang pinariringgan ko. Tayo na. Abisala, ikaw rin. Tanggapin mo ang aking alay. Halika at pagsaluhan natin sa hardin. Salamat, Hitano. Ngunit busog pa ako. Bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa rin ako tinatanggap? Gayong nakatakda na tayo na maging mag-asawa. Kahit na pumayag ang aking namayapang inang Reyna, maski na ang aking kapatid na mahal na Reyna, ay hinding-hindi pa rin ako makikipag-isang dibdib sa'yo, Hitano. Matututunan mo rin akong matanggap at mahalin, Alena. Gagawin ko ang lahat. Mangyayari yan. Paumanhin. Ngunit may minamahal na ako. At alam mong hindi ikaw yun. Tila malalim yata ang iyong iniisip. Iba talaga pamamaraan ng mga diwata. Ama, ako yata ang ama ng anak ng reyna nila. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Sinabi sa akin ni Alena na nagsilang ng sanggol ang kanilang reyna. At ang sanggol na iyon ay nabuo sa isang panaginip. Nagkita kami ni Amihan sa isang panaginip. At sa panaginip na yun ay nagtali kaming dalawa. Ama, malakas ang aking kutob na ako talagang ama na isinilang ng sanggol na yun. Lalo't hindi ba't pumarito siya kamakailan lamang? Oo, pero halimbawa ikaw nga ang ama. Paano na si Alena? Tiyak na magugulat at masasaktan yun. Kung totoo nga ang sinasabi mo. Ay. Ades? Nasaan ang mahal na Reyna? Nasa kanyang silid pang tanggapan, abala sa kanyang mga gawain. Alam mo bang, nagbalik na si Pirena? Oo. Nabalitaan ko rin na nagkasundo na ang magkakapatid na sangre. Magandang pangyayari yun, hindi ba?
Nabigay mo ba kay Pirena yung sulat na kanyang ina? Oo, naibigay ko. Kaya ako naman ang may ipapakiusap sana sa'yo, Ades. Ano yun? Maaari bang puntahan mo si Muros ngayon din at ibigay mo sa kanya ito? Eh, bakit hindi na lang ikaw mo magbigay? Nahihiya ako, Ades, kaya pwede bang ikaw na lang ang lumapit sa kanya? Ay, Gurna, hindi ko akalain na may pagtingin ka pala kay Muros, ha? Ngunit hindi ko maaaring iwanan si Lira sapagkat sa akin siya ibinili ng kanyang ina. Ano? Hindi ko siya iiwanan. At isa pa, hindi ka naman magtatagal, hindi ba? Parang awa mo na, Ades. Wag na wag mong ilalayo ang tingin mo sa kanya, ha? Babalik ako agad. Babalik ako. Pirena, umalis na si Ades. Yan ba ang anak ni Amihan? Siya na nga, Pirena. Napakagandang bata. Ngunit kaawa-awa. Pirena, wala na tayong oras. Baka magbalik na si Ades. O di kaya ang mahal na Reyna. Magbantay ka sa pinto. Ako nang bahala rito. Tiyak na matutuwa ang mga natitirang Atambyan ngayon, mahal na Reyna, sa iyong mga nilalagdaan. Sapagkat, mahal na Reyna, bakit? Nakaramdaman na ako ng kirot sa aking dibdib. At naalala ko ang aking anak. Sa pamamagitan ng engkantasyong aking ibibigkas, sa paningin ng mga tao, lalong-lalo na si Amihan, ikaw, Mira, ay magiging si Lira hanggang sa ikaw ay lumaki na. Tawarin mo ako sa aking nagawa, anak. Ngunit para na rin ito sa iyong kinabukasan. Alam kong magiging mahusay ka. Ikaw ang karapat-dapat na maging Reyna ng Lireo. Nasasabi ka na sa kanya marahil. Mabuti pa'y iwan mo muna sandali ang iyong ginagawa, mahal na Reyna. Tama ka, Imaw. Pupuntahan ko lamang ang aking anak. Pero babalik din ako agad. Nakita ko ang anak ni Minea, ang diwatang aking kinamumuhian. At hindi mo ito inasahan. Hindi ko mababawi ang nararapat na para sa akin kung wala akong katawan! Naagnas na ang iyong katawan, Adhara. Sinabi ko naman sa iyo. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ang gusto kong marinig sa iyo ay kung paano ko mababawi ang aking katawan. Hindi ito madaling gawin, Adhara. Pagkat maghihintay ka. Matagal na akong naghintay at nagtiis dito sa Balaak. Kaya ko pa rin maghintay upang magbalik ang aking dating kaanyuan. Kung ganoon ay makinig ka. Kailangan mo nang humanap ng malalakas at mabubuting engkantado. Tulong!
Abisala Eshma! Abisala Eshma! Isa kang mabuting nilalang. Kunin mo ang kanilang living. Dalhin mo ang kanilang Shelibi dito sa Balaak. Isuot mo ito upang ikaw ay magkaroon ng kaunting kapangyarihan upang maisagawa mo ang aking utos. Sa bawat kaluluwa na iyong aagawan ng buhay at kinabukasan, ay mabubuong muli ang iyong katawang lupa. Hindi ito madali, Adhara, pagkat bibilang ang maraming tagbilong ng buwan bago ka magtagumpay. Handa ka nga bang maghintay, Adhara? Handa ka bang gawin ang lahat ng sinabi ko? Wala akong pamimilian. Handa akong gawin, matupad lang ang nais kong patayin ng mga anak ni Minea. Mahal na Reyna. Adas, kumusta ang aking anak? Mabuti ba siya? Opo. Bakit ho? Bakit ka nang gugulo dito sa lagusan ng Hatoria, Sangre Danada? Hindi ba't may kasunduan tayo? Ngunit yun ay nilabag mo ng pagtangkaan mo ang aking kapatid na Reyna at patay ng kasamaan mo ang engantado ang aking ina. Hindi lang kaming mga Hator ang kalaban mo. Marami pang iba. Abisala, mahal na Reyna. Narito ako upang malaman kung sinong ama ng iyong anak. Patawad, Sangre. Ngunit sagabal ka lamang sa akin. Kaya kailangan mo nang mawala dito sa Encantadia. Asnamon, Voya Nazar! Dito ka na muna, Sangre. Nang sa ganun ay hindi ka na muling makabalik pa sa Encantadia. Manda, nakanak ka na pala. Fairness sa asawa mo, Dado, ha? Sexy magbuntis si Manda. Hindi naman anak ni Amanda yan eh. Hindi, ano kasi namin, ampun namin ni Dado. Ba pumasok sa utak niyo yung dalawa at nagampong kayo ng bata? Ano ka ba naman, Berto? Hindi ito magiging pabigat o kaya palamunin. Bagkus, magiging isa siyang biyaya. Makikita mo. Hindi ko alam kung ano siya. Basta ang alam ko, iba siya. Kaya mag-iingat kayo sa kanya dahil hindi siya kagaya natin. Bakit ka ganyan? Galit ka ba? May nagawa ba? Wala kang nagawang mali, Lena. Ako ang may kasalanan dito. Pagkat natuklasan ko na hindi totoo nararamdaman ko sa iyo. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. May itinapon na akong isang bagay na sagabal. At ano naman ang sagabal na iyon, mahal kong kapatid?